huwag kang tumingin sa biyenan mo at kawawa ang bata. Isang magaling na singer, songwriter, komedyante at aktres ang tampok natin sa bidyong ito. Tinagurian din siyang Asia's Queen of Song at tumatak din ang kanyang singing style na backbend kapag siya ay nagtatanghal. Tara, samahan niyo kung balikan ang naging karera niya sa musika at pelikulang Pilipino. Siya ay si Maria del Pilar Garrido Corrales o mas kilala natin bilang si Pilita Corrales. Ipinanganak noong August 22, 1939 sa Lahug, Cebu City. Ang kanyang mga magulang ay sina Jose Corrales de Zaragoza at si Maria Garrido Manzano na parehong kilalang Hispano-Filipinos de buena pamilya mula sa Maynila. Ang kanyang pinsan ay si Annie Corrales na naging Miss Philippines noong 1957. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa Kolehiyo de la Immaculada Concepcion sa Cebu at Kolehiyo Mayor de Padre Poveda sa Spain. Noong 1957, sinimulan ng ating bida ang kanyang karera sa pag-record pagkatapos makarating sa Australia. Siya ay naging isang bituin sa maikling panahon sa Victoria Television Circuit at ang kanyang unang hit ay ang kantang Come Closer to Me. Nakasama siya sa mga una noong unang taon ng television sa Australia. Dahil sa kanyang kasikatan, isang kalye ang ipinangalan sa kanya sa Victoria. Itinampok ng Australian Broadcasting Corporation si Pilita at ang ilang pang babaeng artist sa Australia sa second episode ng highly acclaimed TV special na Love is in the Air. Nagtuloy-tuloy ang karera niya sa Australia pero nung pumanaw ang kanyang ama ay napagdesisyonan niya ang bumalik ng Pilipinas. Bumalik si Pilita sa Maynila noong 1963 upang ipagpatuloy ang karera sa industriya ng musika sa Pilipinas. Nagsimula ang kanyang karera sa Pilipinas nang mag-host siya sa isang radio program na La Taberna ng DCPI kung saan kumanta siya ng Spanish song at tumugtog ng gitara. Regular din siyang gumaganap sa mga palabas sa entablado sa Clover at Manila Grand Opera House. Lumalabas din siya sa mga pelikula, karamihan sa mga musikal. Ang kanyang pangunahing pagganap noong 1968 sa pelikulang Miss Mamaw. Matapos nito ay nakagawa pa ng 11 pelikula sa loob lamang ng 2 taon. Kalaunan ay nag-record si Pilita ng mga kantang Espanyol noong unang bahagi ng 1960s. Gayon din ang mga kanta sa English, Tagalog at Cebuano noong 1970s sa ilalim ng Vicor Music Corporation. Nakasama din siya sa Seeing Star kasama si Joe Quirino ng IBC-13. Ang Aquarius Records Philippines ay gumawa ng compilation ng Spanish song ni Pilita sa mga CD tulad ng Noche de Ronda at Baya con de Dios at ang kanyang signature song na A Million Thanks to You na humakot ng milyong-milyong kopya. Nakasama din niya ang mga sikat na Pilipino composer tulad nila Danny Holsen, George Canseco, Willie Cruz, Ryan Cayabyab at marami pang iba sa ilalim ng Vicor Records. Nakasama din niya si Sammy Davis Jr. at siya ang unang Pilipinong kumanta sa Caesar Palace. Ang kanyang konsyerto sa Caesar Palace sa Las Vegas noong huling bahagi ng dekada 60. Kumanta si Pilita ng mga kantang Espanyol, Ingles, Cebuano at Tagalog na talagang kinabiliban ng mga nakasaksi dito. Ilan sa mga kantang pinasikat ni Pilita na talagang tinangkilik ng mga tagapakinig nito ay ang Kapantay ay Langit, Kapantay ay langit, sinta, Dahil Sa'yo, hinang mo sa dusa, Pipit, may pumukol sa pipit sa sangan ng isang tao. Karinyosa, Kung gandang pag-usapan, Unsahan, magadamgo ako, Matudnila. patud nila ako. Isa rin siya sa nag-host ng Ang Bagong Kampiyon na umere noong 1985 hanggang 1988 kasama si Bertawa Marcelo. Hindi rin malilimutan ang pagganap niya sa TV sitcom na Lagot Ka, Isusumbong Kita bilang si Mamita na umere noong 2003 hanggang 2007 sa GMA7. Nakatanggap din siya ng Philippine Citizen Award para sa TV bilang Best TV Female Performer noong 1965 at nakatanggap din siya ng Cecil Awards, Liliw Awards at Awit Awards noong 1990 na
Nakatanggap din siya ng Merit Award mula sa PAMAS Awards noong 1991. Binigyan din siya ng Lifetime Achievement Award ng Philippine Association of Record Industry. Siya din ang unang Pilipinong nagwagi ng Best Performer Award sa First Tokyo Music Festival noong 1972. Noong 2006, kinuha din si Pilita ng ABC5 para maging isa sa mga celebrity judge ng kauna-unahang nationwide search para sa Philippine Idol kasama ang kompositor na si Ryan Cayabyab at si master rapper na si Francis Magalona. Siya din ang nakuhang mag-judge sa unang Asian Idol na ginanap sa Indonesia na kumatawan sa Philippine Idol. Si Pilita ay may dalawang anak na sina Jackie Lu Blanco at Ramon Christopher Gutierrez at nito nga lang taon ay ginulat ang mga tagahanga nito at mga dating katrabaho na siya ay pumanaw na. April 12, 2025, nang sumakabilang buhay na ang magaling na singer, actress na si Pilita Corrales sa edad na 85. Kinumpirma ng apo nito na si Janine Gutierrez ang pagpanaw ng kanyang lola na si Pilita. Ngunit hindi dinetalye kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw nito. Bagamat nakakalungkot ang balitang ito, subalit ang kanyang mga naiwang ligasiya sa musika at pelikula ay hindi na malilimutan pa at patuloy nating binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang video ito. Paalam! In love? Hindi naman bago yan, Toto. Parating in love naman yung si kuya mo eh.